ang digmaang nagaganap sa outer space, Song Jinwoo versus gods ng mga universe. At mukhang dito talaga mapapatunayan kung gaano kalaking threat ang mga supreme being sa mundo ng mga tao. At mayroon ngang duda itong Severo kung sino ang may pakana sa paggawala ni Cha Hae-in. Kaya huwag na nating patagalin pa. Let's go! Nagsimula ang chapter na ito kung saan gumuguhit ang batang Soho ng isang itim na langgam at bago pa niya naiguhit ang cartoon character ni Bero, nauna niya nang maiguhit ang iba't ibang hugis ng langgam including toss, igris at bilyon. Biglang may napansin si Soho. Nakita niya ang paa ni Bero at dito ipinakita ang Ant King na nakasuot ng apron na parang ipinapakita talaga dito mga lods na hands-on talaga itong si Bero sa pag-aalaga ni Soho kung kaya't napatawa na lamang ang insekto dahil muli na naman siyang iginuhit ng young monarch kung kaya't siya ay napaluha dahil si Bero daw ay naaantig ang puso. Pagkatapos dito na nagising si Soho at panaginip lang pala ang lahat ng yon. Subalit siya ay nagulat dahil nasa loob siya ng hospital. Maya-maya, tinawagan si Soho ng kanyang uncle at napatalak ito sa sobrang pag-aalala dahil hindi niya inaakalang may biglang masamang mangyayari sa kanyang pamangkin at napatanong kung hindi ba ito nagkaroon ng matinding sugat. Dagdag pa nito na napakagulo daw talaga ng mundo at dapat hindi na ito mangyari ulit kaya kukuha siya ng mga awakened bodyguards upang bantayan ang kanyang pamangkin. Subalit napatugon si Soho na ayos lang siya at hindi na kailangan pa. Sa tingin ko mga lods, walang ibang uncle itong si Soho na may pera na kayang mag-hire ng awakened bodyguards kundi si Eugene Ho lamang, ang may-ari ng Ajin Company, ang anak ng isang mayamang chairman. Ayon pa ni Soho, sa pagbukas daw ng kanyang mga mata, 2 araw na pala ang lumipas mula sa araw na yon. Dahil sa napakaraming casualties ang nadamay, nagiging hot topic ang insidenteng yon across the country regarding sa incident na nangyari sa loob ng Korean University of Arts. Ang pag-discover daw patungkol sa mga Mistborn monster na kayang mahawaan kahit mga hunters at mag-turns them into a monster. Ang insidenteng ito ay nagkakaroon ng delayed response sa Hunter Association kahit na ito ay nangyari sa kalagitnaan ng city. Dahil sa pagdating ng mga hunters, ang lahat ay nagulat dahil sa isang napakalaking misteryo na naiwan. Lahat ng Mistborn monsters sa loob ng university ay namatay due to something unknown. So grabe nga yung ginawa ni Bero mga lods sa loob ng Korean Arts University. Ibang klase kung pumatay. Massacre talaga. At mayroong isang witness na napanayam na wika nitong ang monster daw na nasa harap niya ay bigla na lamang sumabog sa di malamang dahilan. Pagkatapos nakita ni Soho ang floating screen sa kanyang harapan kung kaya't siya ay napangiti dahil as expected, ang kanyang awakening ay hindi talaga isang panaginip. At ang maganda pa nito, siya lang ang awakener na kayang mag-level up. Nakita ni Soho ang kanyang status window na siya ay nasa level 5 na at tumaas na rin ng kanyang stats, health and mana. Biglang naalala ni Soho na nagawa siyang makat ng isang sirang awakened Mistborn kung kaya't habang tinitingnan niya ang kanyang kamay, siya ay nagtataka kung papaano siya nakasurvive sa ataking yon. Biglang nagsalita ang kanyang kamay na wikang ito daw ay dahil tinapos niya ang lahat ng mga basurang Mistborn monster sa loob ng Korean Arts University. Nagulat si Soho dahil mukhang napakawerdo ang nangyari. Nagsalita yung kamay niya. Pagkatapos biglang pumasok ang shadow sa higaan at lumabas si Bero na wikang long time no see, young monarch. At bigla ngang tumagas ang luha ni Bero dahil lumaki si Soho na isang kahanga-hanga at hindi na naman niya mapigilan ng sarili na maantig ang kanyang puso. Biglang napadilat ang mata ni Soho at isa-isang nag-sink in sa kanyang utak ang mga alaala na lagi niyang napapanaginipan na parang natipon ng mga nagkalat niyang memories at bumaha ito sa pagbalik at siya ay napawikang kilala niya ang langgam na ito. Naaalala niya nung bata pa lamang siya, ito yung isa sa mga dark creature na bumabantay sa kanya. Kaya siya ay napatanong kung bakit niya ito nakalimutan. Habang pinupunasan ni Bero ang kanyang luha, sinabi niya na siya ay naglalakbay across dimension upang makita ang young monarch. At si Soho naman hindi pa rin makapaniwala kung bakit nung bata pa siya ay namuhay siya kasama ang mga creature na ito. Na nagpa-realize sa sarili na napakarami talagang bagay na hindi pa niya alam. Sinabi ni Soho kay Bero na base sa naaalala niya, hindi naman maliit ang creature na ito. Na wikang, isa kang langgam diba? Tugon ni Bero, ito daw ay dahil sa naging epekto ng paglalakbay niya across dimension na nagkukonsume ng napakaraming mana. Na wika pa niyang hindi talaga siya ganito dahil ang totoo, siya ay napakalakas at napakamapanganib.
Tugon ni Soho na sinasabi daw ng system na si Bero daw ay isang private grade level 1 monster. Kaya medyo nainis ang insekto dahil bilang isang martial grade ng isang King of the Death, Shadow Monarch ay tinatrato lang ng bastardong system na isang private grade level 1 monster. Bumangon si Soho sa higaan at kinumpirma niya na si Bero ang dahilan kung bakit siya gumaling. Sagot ni Bero, wala man sa pagmumukha niya pero isa talaga siyang magaling na healer. Dagdag pa ng insekto na ang goal talaga niya dito ay unseal ang kapangyarihan ni Soho. Subalit pagdating niya, nagawa na palang ma-unseal ang sarili nitong kapangyarihan. Kaya na-impress talaga siya sa Young Monarch. Biglang nagkaroon ng katanungan si Soho patungkol sa unseal, kaya napatanong siya kung related ba ito patungkol sa kanyang panaginip. Kaya tugon ni Bero na kung iisipin ni Soho, mukha lang itong panaginip. Subalit nangyari talaga ito sa totoong buhay ni Soho. Napakalakas daw ni Soho nung naglaban silang dalawa. Kaya ang The Great Shadow Monarch Song Jinwoo ikinulong ang kanyang kapangyarihan including memories para lang magkaroon si Soho ng normal na buhay. Biglang napadilat ang mata ni Soho nang narinig niya ang pangalan ng kanyang ama, kung kaya't kinurot niya ang maliit na pisngi ni Bero dahil tama nga talaga ang hinala niya. Related ang creature na ito sa kanyang ama na iniwan siyang mag-isa sa bahay. Natugon naman ni Bero na hindi naman daw iniwan si Soho sa bahay, pumunta lang daw ng outer space ang kanyang ama. Napatigil si Soho at nagtataka kung bakit naman nagpunta ang kanyang ama doon sa outer space, habang si Bero ay napakamot na lamang sa kanyang pisngi at napawikang sisimplihan na lamang niya ang kanyang paliwanag. Gumawa si Bero ng kakaibang projector image upang ipakita kay Soho na ang The Great Shadow Monarch Song Jinwoo na iniwan siya upang pumunta sa outer space ay kasalukuyang nasa malaking digmaan upang pigilan ng mga invaders na gustong subukang sakupin ng buong mundo. Kaya na-realize ni Soho na pinoprotektahan pala ng kanyang ama ang buong mundo. Na sinang-ayunan naman ni Bero na wikang yes against from Etarem, gods of outer space. Paliwanag ni Bero, ang mga Etarem ay nagpapadala ng apostles and invaders upang sakupin ang mundo. Naayon pa niya na nung siya ay pauwi papuntang Earth, nakaharap niya ang napakaraming kalabang monster across dimensions. The fact na nagkakaroon ng gates and monsters sa Earth, siguradong dahil ito sa malaking digmaan na nagaganap sa outer space. Kung kaya't biglang napatanong si Soho kung sumama ba ang kanyang ina kay Jinwoo. Nasagot naman ni Bero na hindi, na parang siya ay nagtataka. Paliwanag ni Soho na bigla na lamang nawala ang kanyang ina nung umalis ang kanyang ama, kaya akala niya magkasama ang dalawa ngayon. Biglang nanginig sa galit si Bero at pinagpapawisan dahil hindi siya makapaniwalang biglang nawala si Cha Haien, kaya malaki ang kanyang hinala na kagagawan ito ng mga apostles ng Etarem dito sa Earth na gumagawa ng evil trap. Napaduko si Soho dahil sa mga tinatawag na Etarem, ang kanyang mga magulang ay hindi makakabalik sa Earth. Kaya napatanong si Bero kay Soho kung gusto na ba ng Young Monarch na makasama ang kanyang mga magulang. Nasagot naman ni Soho, of course, habang nanginginig sa galit dahil ilang taon na siyang nag-iisa. Kaya paliwanag ni Bero na isa lamang ang paraan para makasama ng Young Monarch ang kanyang mga magulang. Na wikang habang ang King of the Death, Song Jinwoo, ay hindi pa makabalik sa Earth dahil sa digmaan, ang Young Monarch ay pwede nitong hanapin at iligtas si Miss Cha Haien habang nagle-level up. At makikitang si Bero ay gumagawa ng Shadow Creation Dungeon Key at sinabi nito kay Soho, let's level up, Young Monarch. Biglang nagkaroon ng alert ang system na mayroon daw quest na dumating, isang Trial of Shadow. At dito'y nakilala nga siya ng system na siya ang anak ng Shadow Monarch. However, ang innate talent ni Soho ay hindi pa nabubuksan. Kaya upang magamit nito ang kanyang kapangyarihan, kailangan nitong patunayan ang kahalagahan sa pamamagitan ng pagpasok sa dungeon upang ma-prove ang worth nito bilang nag-iisang anak ng The Great Shadow Monarch. Kung kaya't hawak na ngayon ni Soho ang Shadow Dungeon Key na siya lamang ang pwedeng gumamit. Sinabi ni Bero na ipasok ni Soho ang key sa sarili nitong Shadow at maya-maya nagkaroon ng Gate Shadow habang ito ay binubuksan ni Soho gamit ang Shadow Dungeon Key. Kaya hindi makapaniwala ang ating bida at siya ay napatulala sa kanyang nakita na biglang nagbukas ang isang gate at dito'y sinabi ni Bero na pumasok ka at kunin mo ang lahat ng kapangyarihan na para sa'yo, Young Monarch. Biglang napahinto si Soho at napaisip patungkol sa kanyang mga magulang dahil hindi pa rin siya makapaniwala na mayroong digmaang nagaganap sa outer space with gods or Shadow Monarch. Lahat ng ito ay walang kwenta at isang nonsense lamang. Subalit kung ito lang ang paraan para makasama niyang muli ang kanyang mga magulang sa pamamagitan ng pagiging malakas, siya ay magle-level up kung hanggang kailan niya gugustuhin.
Kung kaya't habang nakikita ni Bero si Soho, naaalala niya ang kanyang king nung inutos sa kanya ni Jinwoo na papuntahin siya sa Earth upang pakawalan ng kapangyarihan ni Soho. At makikitang suot-suot pa rin ni Jinwoo ang gloves nito nung siya ay pulis pa para itago ang nasunog niyang kamay dahil sa laban nito against Antares, the Monarch of Destruction. At dito'y habang nakaupo si Jinwoo sa kanyang trono, nilinaw ni Bero na ang ibig bang sabihin ni Jinwoo ay ang seal ng Young Monarch. Bagay na sinang-ayunan naman ng King of the Death dahil ang invasion ng mga Itarim ay posibleng kumalat na sa Earth. At nilinaw ng maigi ni Jinwoo na ibalik ni Bero ang kapangyarihan ni Soho kasama na dito ang mga alaala at protektahan nilang dalawa ang Earth. Dagdag pa ni Jinwoo na inaalaw niya si Bero na gumawa ng sarili nitong pagpapasya depende sa sitwasyon. Kaya habang pinapanood ni Bero si Soho na pumapasok sa gate, siya ay napatanong kung ang kanyang pagpapasya ba ay susundin kaya ni Soho. Kaya sinabi niyang siya ay mananatili lamang sa tabi ni Soho at panoorin ang pag-grow ng Young Monarch. At dito'y unti-unting nagsasara ang gate hanggang sa tuluyan na itong nawala. Nagulat si Soho sa kanyang nakita kung kaya't siya ay napabuntong hininga at ipinaliwanag ni Bero na ito ang Land of the Dead kung saan ang mundo na hindi makakapasok ang walang permiso ng isang King of the Dead, Song Jinwoo, ang The Shadow Dungeon. And by the way mga lads, base sa context na sinasabi ni Soho kanina na nung umalis si Jinwoo sa Earth kasabay ang pagkawala ni Cha Hae-in, so posibleng nung inihatid ni Kaizel si Cha Hae-in pauwi sa bahay, yun ang time na kinidnap si Cha Hae-in sa mga apostles ng Itarim. What do you think mga lads? Please comment down below. At dito lang nagtatapos ang ating kwento mga lads. So huwag mo sanang kalimutang mag-like, comment at mag-subscribe sa ating YouTube channel at mag-follow sa ating Facebook page. Salamat!